Hi everyone! It's Maria again at kwentuhan tayo? Tara! Do you wanna know? So, hi everyone! It's Maria again. Yan, kamusta kayo? So, I have time to make a video today. At yan, mag-share lang ako ng mga nangyayari sa aking buhay dito sa Australia. My life here in Australia. Actually, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung work ko dito, ano ba yung mga escapades na ginagawa ko dito sa Australia. Ayan. Actually, nag-work ako sa aged care. Actually, Adventist aged care. Because I am an Adventist. And then, ayun. Actually, malayo siya from my place, from here, to Hornsby. So, those na mga nakakatira dito, alam nila na it's about 1.5 hours travel. So, yan. So, kaya madalas umaalis ako ng bahay mga 6 o'clock. Tapos, makakarating ako niyan sa work ko before 8:30. Kasi 8:30 naman yung start ng work ko. And then, ang uwi ko is 5 o'clock. Pag umuwi naman ako, halos nakakarating na ako ng mga before 8 dito sa bahay. Tapos, parang same routine lang din. Then, 5 o'clock, gigising ka. Yun lang routine ko dito araw-araw. So, ayun. Kaya, pag Saturday or Sunday, bumibisita ako dito sa bahay ng sister ko. Tapos, lumalabas kami kung saan kami makarating. Ganun. Ayan. Ayun pala, kaya ako rin ginawa itong video na to kasi I want to say congratulations dun sa pamangking ko na gave birth to a bouncy boy. At yun, congratulations sa inyong mag-asawa. Actually, kamukha ng husband niya yung baby, pero very handsome, very cute. Yun. Ganun din sa isa kong namang pamangkin din na nasa Melbourne. The same age sila at tapos the same day din sila ng anak. Ayan, at pareho ding boy ang mga pamangkin ko ngayon. Bali apo na. Yun. So, ayun, congratulations sa inyo. Meron na namang mga bagong chikiting ang ating clan. Ayan. Kaya lang dahil nga nasa Melbourne sila, so hindi pa namin sila makakasama. Pero we're planning to go in Melbourne next year, siguro by January. Ayun. Bali, yun, anak yun nung uncle ko na colonel. Pero retired colonel, I mean. Yan. Yun lang. I-share ko lang sa inyo yung aking mga frustration sa YouTube channel ko. Kasi actually, it's already 5 years. And still, hindi pa rin ako monetize. Unfortunately. Tapos, pero, ang pinagtataka ko, may mga views naman yung aking channel. At tapos, meron din namang mga advertisement. Pero hindi ako monetize, actually. Kung makikita niyo yung mga channel ko, kung napapanood niyo, merong advertisement. Pero I don't know what's happening. Dahil hindi ako talaga marunong or ganun ka-keen sa mga computer. Yan, kasi hindi naman ako bata, 'di ba? So, ayun, I'm already 50 years old na nga, more than 50 years old. Kaya yun. So, nagtataka ako bakit kasi nung nasa Alice Spring pa kami, nung nagba-vlog ako, nag-start ako mag-vlog with my husband. Nagluluto-luto kami, nagta-travel, pati yung mga pag-gardening namin. So, may mga views naman yun. So, hindi ko alam bakit ang nangyayari sa channel ko. So, guys, please, kung matulungan nyo sana ako na i-subscribe nyo yung channel ko at saka mag-like
kayo kung nagustuhan niyo yung video namin. At saka sana mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyong gawin namin sa aming mga videos, kung saan nyo kami gustong pumunta at can afford naman, kung kaya namin, why not, di ba? So yun lang, sana ay ma-monetize na ako kasi it's been a while. It's not hindi lang months kundi years. Ayun, minsan nga napo-frustrate na ako, minsan naiisip ko siguro talagang para lang sa mga bata yung pagke-create ng mga videos sa YouTube. Pero pag passion mo kasi, 'di ba? Yung talagang parang gusto mo minsan naggagawa ng video, mga ganon. Yun, sana ma-monetize na ako para naman para namang, 'di ba, nakakasaya rin ng puso yung gano'n na monetize ka na finally, 'di ba, gano'n. Yun. Yun lang sigurong may share ko sa inyo. Sa trabaho naman, so I'm working as I'm a registered nurse by profession, pero nung nasa Darwin ako, yun, nagko-community nurse ako, nag-community manager din ako. Magandang trabaho ko doon kasi pupunta ka lang sa one place to another, magbibigay ka ng injection, magpapalit ka ng catheter, mga ganon, magte-check ka ng blood sugar, blood pressure, vital signs, magbibigay ka ng mga advice sa mga sa mga pinupuntahan mo. Yun. Tapos, medyo sinabi ko sa sarili ko, gusto ko naman iba naman. So, nag-try naman akong mag-apply as a community educator. Yun. So, natanggap naman ako. So, nagustuhan ko din doon kasi I used to travel around Northern Territory, mga ganon, and nag-train, nag-educate ako sa mga staff. Ayan. Tapos, maganda rin yung napasukan ko na company kasi talagang provided nila everything. Accommodation, food, yung car na ginagamit mo. Ayun, wala kang problema. Rin sila, generous din sila sa sa food budgeting mo kasi halos $100 per day ang budget sa iyo. Hindi mo naman maubos 'yun, 'di ba? Ayun, pero dahil nung time na 'yon ay nung time na 'yon ay wala namang microwave yung napupuntahan kong mga hotel. So, tapos winter pa, so napipilitan talaga akong bumili ng pagkain, lalo na sa dinner kasi lunch naman, wala naman ako sa hotel. So, dinner, kailangan ka talagang bumili ng pagkain. So, kailangan syempre hot meal dahil nga winter. So, yun. Tapos, ikaw pa mamimili ng hotel kung saan mo gusto. Kahit pa kahit pa yung mamahaling kwarto ang piliin mo. Yun, they don't care. As long as syempre magtrabaho ka rin ng mabuti, 'di ba? So yun. Tapos generous din sila dahil lang mga sasakyan nilang pinapagamit sa iyo ay mga mga four-wheel drive, hindi lang yung kotse. Siyempre rin na rin siguro nila, naisip din nila na for safety mo rin. Ayun. Yun. So nagta-travel ako around Northern Territory, sa Tennant Creek, Darwin, Alice Springs. Ayun, paikot-ikot ako diyan. Ganyan. Yun. Tapos, nag-decide kami ng husband ko nga na lumipat dito sa Sydney. Ayan. Nandito kami sa Sydney at natanggap naman ako as CQI or Quality Continuous Improvement Officer / Clinical Educator / IPC Lead. Ayun. Yan, kahit na maraming trabaho, marami kang role,
Ewan ko, parang itong napaka, talaga sa akin, close sa akin na pinagtrabahuhan. I'm always happy na, na nandun ako. Parang may peace of mind. Kasi, yun Adventist Age Care. Ganon. Ewan ko, parang masaya yung mga tao, happy, mga ganon. Pag doon, healthy diet kasi vegetarian nga yun. And then every lunch, order talaga ako doon ng lunch. Doon ako bumibili ng lunch ko kasi vegetarian kasi. So yun, pero dahil nga meat lover din ako, so sa hapon, minsan, pero once in a while na lang din bibili ako ng beef. Yan, yun. Alright, yun lang ang aking istorya ng buhay. Ayan. Sana guys, i-subscribe nyo naman yung aking YouTube channel at saka i-like nyo rin kung nagustuhan nyo yung videos. Okay, see ya! God bless you all! Bye!